Nagsimula ang istorya sa isang flashback noong winasak ni Frieza ang planet Vegeta kasama ang mga Saiyan na kinabibilangan ng ama ni Goku na si Bardock. Maya-maya pa ay namataan ng spaceship ni Cooler ang spacepod ni Goku na tumatakas patungo sa Earth. Ganun pa man ay iniutos ni Cooler na hayaan lamang ito at sinabi na bahala ng si Frieza ang maglinis ng sarili niyang kalat. Makalipas ang mahigit 25 taon ay pinakita si Goku na nagsasanay ng Kamehameha Wave. Dito ay binanggit ni Master Buten na lumakas si Goku mula nang talunin nito si Frieza. Pagbalik sa bundok Pauzo, narinig ni Chi-Chi si Goku na sinasabihan si Icarus na huwag abalahin si Gohan sa paggawa ng takdang aralin. Nag-alala tuloy si Chi-Chi na baka nababaliw na si Goku dahil bigla itong nagkaroon ng pakialam sa pag-aaral ni Gohan. Gayunpaman natuklasan rin agad ni Chi-Chi na gusto lang pala ni Goku na matapos agad si Gohan para makaalis na sila patungo sa camping trip. Lumalabas na wala talagang pake si Goku sa pag-aaral ni Gohan. Samantala, nalaman na ni Cooler na ang kanyang kapatid na si Frieza ay napatay ng isang Saiyan na si Goku. Sobrang nainis si Cooler dahil masisira ng pangyayari ang karangalan ng kanilang pamilya. Kaya naman agad nitong inutusan si Salza na ihanda ang kanilang spaceship para sa pagpunta sa Earth. About camping, but the food always tastes great. Pagdating sa Earth ay agad pinuntiryan ng grupo ni Cooler sina Gohan na naghihintay sa pagbabalik ni Goku mula sa pangingisda. Pagkatapos mapabagsak sina Gohan at Krillin ay dumating na si Goku at nilabanan nito ng mag-isa sina Salza. Hindi tugma ang mga atake ng tatlong kalaban kaya madali itong naiiwasan ni Goku. Maya-maya pa ay nahinto ang laban dahil sa pagdating ni Cooler. Inatake ni Cooler si Gohan pero naharangan ito ni Goku at nahulog sa rumaragasang tubig. Nagpahabol pa ng atake si Cooler pero hindi na nito inabot ang mag-ama. Naisip ni Cooler na baka isang Super Saiyan si Goku dahil kinaya nito ang kanyang Death Beam. Ganun pa man ay pinakita si Goku na lubhang nasugatan. Pagkatapos nun ay pinakita na nagising na ni Icarus ang walang malay na si Krillin, habang si Gohan naman ay dinala ang kanyang ama sa isang kuweba. Balak sana ni Gohan na humingi ng tulong pero hindi ito makalabas dahil pinapasabog ni Salza ang buong paligid. Umaasa ang tatlong kupal na mapapatay nila sa pagsabog sina Goku at Gohan. Tinawag ni Cooler na mga bugok ang tatlo at sinabing gusto niyang personal na makita ang pagkamatay ni Goku. Pagsapit ng dilim ay nagsimula ng maghanap sina Krillin at natagpuan nito ang kuweba na natatabunan na ng mga bato. Mano-mano nilang inalis ang mga bato sa paligid para hindi sila makita ng scouter. Kaso napilitan si Krillin na gumamit ng Ki Blast para iligtas si Ulong mula sa nahuhulog na bato. Buti na lang ay inakala ni Naze na ang pterodactyl na dumaan ang napick up ng kanyang scouter. Pagkatapos makahanap ng ligtas na lugar ay inutusan ni Krillin si Gohan na humingi ng magic beans kay Koren. Sumakay si Gohan kay Icarus para maiwasang maalerto ang scouter ng mga kalaban. Pagkatapos makuha ang magic beans mula kay Yajirobe ay agad nang nagmadali si Gohan na bumalik. Napapagod na si Icarus kaya binigyan ito ni Gohan ng magic beans. Kaso dahil sa magic beans ay tumaas ang enerhiya ni Icarus at napick up ito ng scouter. Pinabagsak ni Salza si Icarus. Pagkatapos ay pinagtulungan na ng tatlo si Gohan na banatan. Ganun pa man nang tatapusin na ni Dor si Gohan ay dumating si Piccolo at iniligtas ito. Pinabagsak ni Piccolo si Dor gamit ang siko at inutusan si Gohan na tumakbo. Sinubukan ni Dor na pigilan si Gohan kaya tinapos na ito ni Piccolo gamit ang nanghahabol na energy blast. Nagalit si Naze at ginamitan ng Bind Wave si Piccolo. Ganun pa man ay ibinalik lang ni Piccolo ang teknik kay Naze at pinirito ito hanggang sa mamatay. Dahil sa nangyari ay si Salza na lamang ang natira at sobra itong nahihirapan na kalabanin si Piccolo. Who are you? Kaso dumating si Cooler at pinatamaan ng Death Beam si Piccolo sa dibdib. Pagkatapos nun ay inutusan nito si Salza na sundan si Gohan. Nakarating si Gohan sa kuweba na dala ang magic beans, kaso bago pa ito makuha ni Krillin ay agad itong sinira ni Salza. Sobrang nagalit si Krillin at sinugod nito si Salza. Habang si Gohan naman ay naalala ang naitabi niyang magic bean at ibinigay ito kay Goku. Madaling napabagsak ni Salza si Krillin at pati si Gohan na sinubukan pang tumulong. Pupuntahan na sana ni Salza si Goku para tapusin pero biglang sumabog ang scouter nito. Lumalabas na bumalik na ang buong lakas ni Goku at hindi ito kinaya na sukatin ng scouter. Ilang saglit pa ay dumating si Cooler na dala ang sugatang si Piccolo. Inihulog ni Cooler si Piccolo at pinasabog ito bago bumagsak sa lupa. Habang inaatake ni Salza ay sinabi ni Goku na pagbabayaran ni Cooler ang kanyang ginawa. Naglabas ng malakas na enerhiya si Goku at napatalsik nito si Salza.
Pagkatapos nun ay binanatan na ni Goku si Cooler, napunta sa ilalim ng tubig ang labanan at nakabawi si Cooler sa pamamagitan ng Ki Blast. Pag-ahon sa tubig ay nag-decide na si Cooler na seryosohin ang laban at ipinakita ang kanyang anyo na mas malakas kay Frieza. Pagkatapos magbagong anyo ay agad nang umatake si Cooler. Dito ay napuruhan ni Cooler si Goku sa sikmura gamit ang isang suntok. Mabilis na nakabangon si Goku at gumamit ng Kaioken para makasabay sa lakas ni Cooler. Kaso hindi pa rin ito naging sapat dahil madali pa ring nababasa ni Cooler ang bawat galaw ni Goku. Pinalipad ni Cooler si Goku sa malaking bato at muli itong sinundan para ihampas ng malakas sa lupa. Tumangging sumuko si Goku at gumamit ng Kamehameha Wave habang nasa estado ng Kaioken. Kaso sinalubong lang ito ni Cooler at nag-counter. Sobrang nadismaya si Cooler sa pinakitang lakas ni Goku at sinabi na nakakahiya si Frieza dahil natalo ito sa mahina. Pagkatapos ay nagsimula ng sirain ni Cooler ang paligid at may isang ibon na nasugatan sa proseso. Nilagay ni Goku ang ibon sa kanyang mga palad at sinabi na hindi siya pwedeng sumuko. Muli ay ginamit ni Goku ang galit na nararamdaman para maging isang Super Saiyan. Pagkatapos ay ginamit ang kanyang enerhiya para pagalingin ang ibon. Sinubukan ni Cooler na atakihin si Goku pero hindi ito nasaktan. Gumanti si Goku ng suntok at sipa pero biglang tumawa si Cooler at gumamit ng Energy Blast. Sa sandaling mawala ang usok ay lumitaw si Cooler na may hawak ng supernova at ginamit niya ito kay Goku. Matapang na sinalubong ni Goku ang supernova at buong lakas na itinulak ito pabalik kay Cooler gamit ang Kamehameha Wave. Tinulak ni Goku si Cooler hanggang sa umabot ito sa araw. Habang natutusta ay naalala ni Cooler na si Goku ang batang Saiyan na hinayaan niya noon na mapunta sa Earth at sobrang nagsisi. Pagkatapos nun ay tuluyan ng nilamon ng malakas na pagsabog si Cooler. Samantala, agad na pinuntahan ni Krillin ang sugatan at wala ng lakas na si Goku. Nang biglang lumitaw si Salza at sinubukan silang atakihin. Buti na lang ay agad itong tinapos ni Piccolo gamit ang Special Beam Cannon mula sa malayo. Sobrang natuwa ang lahat dahil nangangahulugan na nakaligtas si Piccolo sa mga pinsalang natamo nito mula kay Cooler. Mga taon ang lumipas sa planetang Namek, isang malaking bagay na gawa sa likidong metal ang biglang kumapit sa ibabaw nito at sumipsip ng enerhiya. Naramdaman ni Dende ang nangyari at agad na humingi ng tulong kay Goku. Tumugon sa panawagan ni Dende si Goku at isinama nito ang buong Dragon Team. Nang makalapit na sila sa planeta ay nagulat sila sa kanilang nakita at nagmadaling lumapag. Sa mga oras na iyon ay bihag na ng mga robot ang mga Namekian at sinubukan ng isa sa mga ito na lumaban pero hindi ito nagtagumpay. Buti na lang ay dumating na si Gohan at niligtas ito. Pinakiusapan ni Goku ang mga robot na umalis ng payapa pero hindi ito tumugon. Ilang saglit pa ay dumating ang pinuno ng mga ito at agad itong nakilala ni Goku na si Cooler. Hindi makapaniwala si Goku dahil naniniwala siya na napatay na niya ito gamit ang araw. Inamin ni Cooler na siya ay talagang nasunog sa apoy ng araw pero nakaligtas dahil sa tulong ng Big Get Star. Pagkatapos nun ay nagsimula ng atakihin ng mga robot ang buong Dragon Team. Samantala, habang ang iba ay nakikipaglaban sa mga robot, si Goku ay naghahanda ng harapin ng mag-isa si Meta Cooler. Sa di kalayuan, sinubukan ni Master Buten na suntukin ang isa sa mga robot pero hindi ito umubra. Dahil sa nangyari ay nabihag ng mga robot si Master Buten kasama sina Yajirobe at Ulong. Pagkatapos nun ay pinakita ang iba na nahihirapan rin na makapagdulot ng pinsala sa mga robot. Maya-maya pa ay nakaisip si Piccolo ng paraan at ito ay ang ituon ng kanilang enerhiya sa isang parte. Nang ginawa nila ito ay nagtagumpay silang masira ang armor ng mga robot. Ipinagpatuloy ng tatlo ang pag-atake at pagpapasabog sa mga robot na kanilang makikita. Kaso sa kabila nun ay napakaraming robot pa rin ang natira at hindi na nila ito kinaya. I'm coming! Sa huli ay nagawang mahuli ng mga robot si Gohan at Krillin. Ganun pa man si Piccolo ay nanatili sa labanan at pilit na tiniis ang pagpapaulan ng atake ng mga robot. Sa di kalayuan ay nagsimula na ang laban sa pagitan ni Goku at Meta Cooler. Agad na gumamit ng Kaioken si Goku para makasabay sa lakas ni Meta Cooler. Kaso hindi pa rin ito naging sapat dahil madali pa ring napabagsak ni Meta Cooler si Goku. Pagkatapos nun ay gumamit ng supernova si Meta Cooler para tapusin si Goku. Buti na lang ay nakagamit si Goku ng instant transmission sa huling sandali at nakaligtas.
Gumamit rin ng instant transmission si Metacooler at muling binanatan si Goku. Dahil dito ay napilitan na si Goku na gumamit ng Super Saiyan, samantala, nakaligtas si Piccolo sa atake ng mga robot at nagpasabog ng malakas na enerhiya. Nasira ng malakas na pagsabog ang lahat ng mga robot sa paligid kaya nag-decide na si Piccolo na iligtas ang iba. Nilabanan ni Goku si Metacooler gamit ang Super Saiyan at nagawa niyang masira ang malaking bahagi ng katawan nito. Ganun pa man ay muli itong nabuo dahil ayon kay Metacooler ay patuloy na sinusubaybayan at inaayos ng Big Gete Star ang kanyang katawan. Bukod doon ay pinapalakas din siya nito para hindi na maulit ang nangyaring pinsala. Pinatunayan ito ni Metacooler sa pamamagitan ng pagbanat kay Goku ng matindi. Sinubukan ni Goku na gumanti ng atake pero hindi na ito umubra kay Metacooler. Tatapusin na sana ni Metacooler si Goku pero bigla itong sinipa ni Vegeta. Naging Super Saiyan si Vegeta at sinugod si Metacooler. Kaso hindi rin ito umubra sa lakas ni Metacooler at mabilis na natalo. Agad na pumasok si Goku para tulungan si Vegeta. Pinatamaan ni Vegeta ng Energy Blast si Metacooler pero nakaiwas ito gamit ang instant transmission. Gumanti ng atake si Metacooler at parehong pinasabog si Goku at Vegeta. Samantala, sobrang natakot si Yajirobe nang malaman na sila ay puputol-putulin para gawing enerhiya ng Big Gete Star, habang si Piccolo naman ay nakapasok na sa gusali pero biglang inatake ng isang misteryosong individual. Sa nangyayaring laban, nakaligtas sina Goku at Vegeta sa atake at nagkasundo na pagsamahin ang kanilang lakas para matalo si Metacooler. Gamit ang buong lakas ay sabay na sinugod ng dalawa si Metacooler. Sinubukan pa ng Big Gete Star na ayusin ang nasirang si Metacooler pero hindi na ito hinayaan ni Goku at tuloy-tuloy na umatake. Kaso pagkatapos ng pagsisikap ng dalawa na tapusin si Metacooler ay biglang may dumating na mas marami pang kopya nito. Lumalabas na lumikha ang Big Gete Star ng libo-libong kopya para tugunan ang kakulangan ng isang Metacooler. Sinubukan muli ng dalawa na mag-Super Saiyan para lumaban pero dahil sa dami ng Metacooler ay natalo lang ito at nahuli. Dito ay ikinwento ng Metacooler Core na siya ay nagmula sa isang computer chip na nagkaroon ng kamalayan at bumuo ng katawan gamit ang mga nasirang spaceship. Nakita rin nito ang mga piraso ng utak ni Cooler na lumulutang sa kalawakan at ginamit ito bilang katauhan. Pagkatapos nun ay sinimulan na ng Metacooler Core ang pagkuha sa enerhiya ni Goku at Vegeta. Kaso sa dami ng enerhiya na meron ng mga Saiyan ay hindi ito kinakaya ng circuitry. Nang ma-realize ito ni Goku at Vegeta ay lalo pa nila itong binigyan ng mas maraming enerhiya hanggang sa ito ay tuluyang mag-overload. Nasira ang Big Gete Star at ang lahat ng Metacooler ay nawasak. Dahil sa nangyari ay hindi natuloy ang pagputol sa katawan ni Yajirobe. Pagkatapos nun ay dumating na si Piccolo para tulungan ang lahat na lumikas. Sinubukan ni Piccolo na isama rin si Goku pero pinili nitong magpaiwan para tapusin ang Metacooler Core. Nang makalikas na ang lahat ay muling nag-Super Saiyan si Goku at naghanda ng atake. Kaso napigilan ito at nahawakan ng Metacooler Core na nagpalit sa kanyang battle form. Buti na lang ay nagkamalay si Vegeta at pinutol ang braso nito kaya nagamit ni Goku ang Ki Burst Sphere na kanyang inihanda. Direktang tinamaan ng atake si Metacooler Core at nawasak kaya sumabog na rin ang buong Big Gete Star. Nagawang makaligtas ni Goku at Vegeta sa pagsabog at nahulog mula sa langit. Pagkatapos nun nang magdiriwang na ang lahat ay napansin nila na wala na si Vegeta. Ganun pa man ay pinasalamatan pa rin ni Goku si Vegeta dahil kung wala ito ay hindi sila mananalo. Nakamit ni Dr. Gero ang kanyang malagim na katapusan sa sarili nitong nilikha na si Android 17. Ganun pa man ang hindi alam ng lahat ay nagpatuloy pa rin ang supercomputer ni Dr. Gero sa paggawa ng mga bagong Android. Sa West City, maagang pumila sina Ulong sa gaganaping beauty pageant para makakita ng mga nakabikining babae kasama si Future Trunks. Ilang saglit pa ay hindi na nakatiis ang tatlo at iniwanan si Trunks para manilip sa dressing room ng mga babae. Nagsisi tuloy si Trunks na dapat sumama na lang siya kay Goku, na sa mga oras na iyon ay tinutulungan naman si Chi-Chi sa pamimili kasama si Gohan. Samantala, dumating si Android 14 at 15 sa lungsod para hanapin si Goku at sinisira nito ang lahat ng kanilang madaanan. Sa mga sandaling ito ay kumakain na si Goku kasama ang kanyang pamilya at ang Dragon Team. Nagpatuloy lang sa paglalakad ang dalawang android hanggang sa makapasok na ito sa mall kung nasaan si Goku.
Hindi nagtagal ay narating na nito ang restaurant na kinakainan ni Goku at pinasabog ang lugar gamit ang ki. Buti na lang ay mabilis na nakakilos si Goku at niligtas ang mga tao mula sa pagsabog. Nang makita ni Goku ang dalawang android ay agad nitong sinabihan si Gohan na dalhin si Chi-Chi at ang mga tao sa ligtas na lugar. Napansin ni Goku na siya lang ang pakay ng dalawang android kaya pinasunod niya ito sa itaas ng lungsod. Kinilala ni Goku ang dalawa bilang mga android ni Dr. Gero dahil sa pagkakaroon nito ng damit na may logo ng Red Ribbon. Pinag-aralan muna ng dalawang android ang katawan ni Goku bago nagsimulang umatake. Nahihirapan si Goku na kalabanin ang dalawa kaya napilitan itong lumipad sa mga gusali. Ganun pa man ay nagawa pa rin nitong makorner si Goku at pasabugan ng Ki Blast. Dumating si Trunks para tumulong sa laban at sinabihan nito si Goku na umalis sa lungsod para walang madamay. Lumipad sina Goku at Trunks patungo sa lugar na walang nakatira habang nakasunod sina Android 14 at 15. Sa ligtas na parte ng lungsod, nag-decide si Gohan na tulungan ang kanyang ama na si Goku. Sinubukan ni Chi-Chi na pigilan si Gohan pero nagmatigas pa rin ito at umalis. Dahil dito ay pinilit ni Chi-Chi si Krillin na sumunod at tumulong rin sa laban. Pagkatapos nun ay pinakita na nakumpleto na ng supercomputer ang paggawa kay Android 13, samantala, nilabanan na ni Goku at Trunks ang dalawang android pero agad silang napabagsak. Maya-maya pa ay dumating na sa lugar si Android 13 at ipinaliwanag nito na ginawa silang tatlo para patayin si Goku. Sinabi rin nito na papatayin nila ang sino mang pipigil sa kanila. Pagkatapos nun ay nagsimula na ang labanan. Hinarap ni Future Trunks sina Android 14 at 15 ng mag-isa, habang si Goku naman ay hinarap sa laban si Android 13. Unang umatake si 13 gamit ang Ki Blast at napatalsik nito si Goku patungo sa ilalim ng tubig. Sunod ay pinakita si Trunks na sobrang nahihirapan sa laban. Pinaulanan nito ng Ki Blast ng dalawang android hanggang sa malibing sa yelo, habang si Goku naman ay binato ng malaking tipak ng yelo si 13 pero hindi ito umubra. Muling dinala ni 13 si Goku sa ilalim ng tubig at doon pinasabugan ng Ki Blast ng malapitan. Pagkatapos nun ay pinakita si Trunks na lumabas mula sa lupa at muling sumugod gamit ang espada. Kaso hindi umepekto ang espada ni Trunks laban sa dalawang android kaya muli na naman itong natalo. Sunod ay pinakita si Goku na hinahabol ng Deadly Bomber ni 13. Buti na lang ay dumating si Vegeta at pinasabog ang teknik bago pa nito mapatay si Goku. Pero agad na nilinaw ni Vegeta na ginawa niya lang ito dahil gusto niyang siya mismo ang makapatay kay Goku. Pagkatapos nun ay inutusan na ni 13 si 15 na kalabanin si Vegeta. Sa pagdating ni Vegeta ay naging patas na ang laban pero nahihirapan pa rin ang tatlong Saiyan na kalabanin ang mga android. Maya-maya pa ay hindi na nakatiis ang tatlo at isa-isa nang gumamit ng Super Saiyan. Unang sumugod si Future Trunks at binanatan ng matindi si 14, sunod si Vegeta na pinatalsik si 15 gamit ang Energy Blast, habang si Goku naman ay nagawa ng makipagsabayan kay 13 at sa sobrang tindi ng laban ay nadamay pa si Krillin. Pinatamaan rin ni 13 ng Energy Wave si Gohan pero nailigtas ito ni Piccolo. What's up? I was right. Look. Hinawakan ni Piccolo si 13 sa binti at hinagi sa malayo. Pagkatapos nun ay pinakita si Vegeta na nakikipagpalitan pa rin ng mabibigat na atake kay 15. Sa huli ay hindi na kinaya ni 15 ang mga pinsalang natamo at tuluyang sumabog. Habang si 14 naman ay nahati ng espada ni Future Trunks. Nang malaman ni Android 13 na natalo na sina 14 at 15 ay nag-decide itong gamitin ang mga bahagi ng dalawa para mas palakasin ang sarili. Dahil sa mga bahaging nadagdag kay 13 ay nagbago ang anyo nito at naging si Super Android 13. Napakalaki ng itinaas ng lakas ni 13 at madali nitong napabagsak sina Trunks at Vegeta. Sinubukan rin ni Piccolo na umatake pero hindi rin ito umubra. Ganun din si Goku na nasuntok pa sa itlog kaya naubusan ng lakas. Ganun pa man sa halip na tigilan ay mas lalo pa itong binanatan ni 13. Pilit pa rin na bumabangon si Goku kaya sunod-sunod itong pinasabugan ni 13 ng Deadly Bomber. Pagtilapon ni Goku sa tubig ay umatake si Krillin pero tulad ng inaasahan ay wala rin itong nagawa. Alam ni Goku na hindi sapat ang kanilang lakas para matalo si 13,
Kaya naman nanawagan ito sa mga tao na bigyan siya ng lakas para makagawa ng Spirit Bomb. Sinubukan ni 13 na atakihin si Goku pero naharangan ito ni Gohan. Pagkatapos nun ay nagising na si Vegeta at galit na sinugod si 13 kahit wala ng lakas. Ilang saglit pa ay nagising na rin si Trunks at pinilit nitong bumangon para tumulong. Kaso naputol ang espada nito at napasabugan sa muka ng energy wave ni 13. Nang mawala na si Trunks ay nag-decide si 13 na atakihin muli si Goku gamit ang Deadly Bomber pero bigla itong ginulo ni Piccolo kaya hindi ito nagtagumpay. Nagalit ng sobra si 13 at binanatan ng matindi si Piccolo. Ganun pa man dahil sa pagsisikap ng lahat na pigilan si 13 ay nakumpleto ni Goku ang Spirit Bomb. Nag-transform si Goku sa Super Saiyan at inilagay sa kanyang katawan ang natapos na Spirit Bomb. Sa lakas ng enerhiya na tinataglay ni Goku ay nawasak nito ang buong kapaligiran. Nabasag ang kamao ni 13 nang subukan nitong suntukin si Goku. Tinapos ni Goku si 13 sa pamamagitan ng isang napakalakas na suntok sa dibdib. Pagkatapos mapatay ni Goku si 13 ay tuluyan na ring nag-shutdown ang supercomputer ni Dr. Gero. Maya-maya ay nagising na si Gohan at nakita nito ang kanyang ama na naghihintay. Pagbalik sa syudad ay dumiretso ang buong Dragon Team sa isang ospital, kung saan inasar ni Ulong si Krillin na walang kwenta dahil wala raw nagawa. Is it over? Not to the fist jumps. Isang araw ay naramdaman ni Kaio-sama na ang South Galaxy ay inatake at tuluyang nawasak. Sobrang ikinatakot ito ni Kaio-sama dahil ayon dito ay ang kanilang galaxy ang susunod. Sa mga oras na ito ay nasa school sina Goku at Chi-Chi para sa enrollment interview ni Gohan, habang ang iba naman ay nasa Hanami picnic at nagkakasiyahan. Maya-maya pa habang napipilitan ang lahat na makinig sa pangit na kanta ni Krillin ay may isang napakalaking spaceship ang dumating. Lumabas dito ang isang hukbo ng mga sundalo at si Paragos na isa sa iilang Saiyan na nakaligtas. Inaanyayahan nito si Vegeta na pamunuan ang bagong planetang Vegeta. Samantala, habang nasa gitna ng interview si Goku ay kinausap ito ni Kaio-sama. Pinapapunta ni Kaio-sama si Goku sa kanyang planeta para pag-usapan ang masamang mangyayari sa kanilang galaxy. Dahil dito ay napilitan si Goku na umalis gamit ang instant transmission at sobrang ikinagulat ito ng lahat. Sa Hanami picnic, hindi binigyan ng pansin ni Vegeta si Paragos. Ganun pa man ang hilingin ni Paragos kay Vegeta na talunin ang legendary Super Saiyan na sumira sa South Galaxy ay agad itong pumayag. Habang inaawat ng lahat ang lasing na si Master Buten na sumakay sa spaceship ay nag-decide si Future Trunks na sumama, dahil naghihinala ito sa tunay na motibo ni Paragos. Samantala, ipinaalam na ni Kaio-sama kay Goku ang tungkol sa Super Saiyan na sumira sa South Galaxy at sobra itong natuwa. Agad nitong sinubukan na pakiramdaman ang kinang Saiyan para mapuntahan ito gamit ang instant transmission. Bagamat mahina ang ki ay nagawa itong maramdaman ni Goku at nagpaalam na para umalis. Pagdating ni Goku sa lugar ay nabigla ito sa nakitang pagkasira at sa malakas na bakas ng enerhiya ng Saiyan. Di nagtagal ay dumating na rin ang spaceship na sinasakyan ng iba. Dumiretso ang mga ito sa isang palasyo kung saan ipinakilala ni Paragos ang kanyang anak na si Broly. Biglang may dumating na ulat na ang legendary Super Saiyan ay umaatake sa ibang planeta, kaya nag-decide si Vegeta na umalis para mag-imbestiga at si Broly ang napili nitong isama. Ang naiwan sa New Planet Vegeta na sina Future Trunks ay umalis para maglibot, dahil dito ay nalaman nila na ang planeta ni Paragos ay gumuguho. Natuklasan rin nila na sa pilitang ginagawang alipin ni Paragos ang mga tao sa mga planeta na nasasakop nito. Naawa sina Gohan sa mga alipin kaya nakialam ito at pinigilan ang mga sundalo ni Paragos. Nagsimulang magpakitang gilas si Krillin at aksidenteng nasuntok nito sa muka si Goku na sinusundan pa rin ang bakas ng Super Saiyan. Dumating si Paragos at nakilala nito si Goku bilang si Kakarot na anak ni Bardock. Inimbitahan ni Paragos si Goku na kumain at agad naman itong pumayag. Pagkatapos nun ay nalaman ni Gohan na ang legendary Super Saiyan ang sumira sa planeta ng mga alipin at hindi si Paragos. Naisip ni Future Trunks na hindi maaaring maging si Broly ang legendary Super Saiyan dahil payat ito. Dahil dito ay naisip nila na baka si Paragos ay nagsasabi ng totoo. Samantala, bumalik na sina Vegeta at Broly mula sa pag-iimbestiga pero bigo itong makita ang legendary Super Saiyan. Dito ay binati ni Goku si Vegeta. Sinabi ni Vegeta kay Goku na huwag makialam dahil sa kanya lamang ang legendary Super Saiyan. Pagkatapos nun ay nakita ni Broly si Goku at bigla itong nagalit. Agad itong pinigilan ni Paragos gamit ang remote na kumokontrol sa device na nasa ulo nito.
Matapos ng pangyayari ay nalaman ni Paragos mula sa scientist na nagagawa ng talunin ni Broly ang mind control device sa kanyang ulo. Lumalabas na bata pa lamang si Broly ay nagtataglay na ito ng pambihirang lakas, ganun pa man ay hindi ito makontrol ni Paragos kaya nag-decide ito na magpagawa ng isang device na kokontrol sa kanyang anak. Umepekto ang device at nagkaroon ng ideya si Paragos na gamitin ang lakas ni Broly para sakupin ang buong universe. Nang silipin ni Paragos sa silid si Broly ay naalala nito na ipinanganak sina Goku at Broly sa parehong araw. Ganun pa man si Broly ay ipinanganak na may power level na 10,000 habang si Goku ay may power level na 2 lamang. Lumalabas na dahil sa pag-iyak ni Goku ay hindi nakakatulog si Broly kaya mula noon ay nagtanim na ito ng sama ng loob kay Goku. Maya-maya pa ay biglang inatake ni Broly si Goku sa silid nito. Tinanong ni Goku si Broly kung ano ang problema pero hindi ito sumagot at nagpatuloy lamang sa pag-atake. Nahihirapan si Broly na pabagsakin si Goku kaya gumamit na ito ng Super Saiyan, sinipa ni Goku si Broly sa muka pero hindi man lang ito natinag. Gumanti si Broly ng maraming ki blast pero nagawa itong maiwasan ni Goku. Nang muling magtaas ng enerhiya si Broly ay na-realize ni Goku na ito ang Saiyan na kanyang hinahanap. Biglang dumating si Paragos at pinatigil si Broly gamit ang mind control device. Pagkatapos nun ay pinakita ang isang malaking kometa na patungo sa bagong planet Vegeta. Kinabukasan ay pinakiusapan ni Paragos si Vegeta na huwag umalis pero hindi ito nakinig. Ganun pa man napahinto si Vegeta nang makita si Goku na naghihintay sa loob ng spaceship. Lumalabas na naroon si Goku para sabihin kay Vegeta na si Broly ang legendary Super Saiyan na kanilang hinahanap. Sinubukan itong itanggi ni Paragos pero dumating sina Future Trunks na dala ang mga alipin at kinilala ng mga ito si Broly bilang ang sumira sa kanilang planeta. Dahil dito ay napilitan na si Paragos na aminin ang katotohanan na dinala niya si Vegeta at ang iba pa sa planeta para patayin sa pagtama ng kometa. Inamin rin nito na binabalak niyang sakupin ang Earth para gawin itong bagong planet Vegeta. Pagkatapos nun ay muling nawalan ng kontrol si Broly at naglakad patungo kay Goku. Nag-Super Saiyan si Vegeta at sinipa si Broly sa balikat pero hindi ito natinag. Sunod ay pinasabugan ni Vegeta ng Photon Bomber si Broly pero hindi pa rin umubra. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nawala si Broly sa sarili at naging isang malahalimaw na Super Saiyan. Muling sinubukan na patigilin ni Paragos si Broly gamit ang mind control device pero hindi na ito gumana. Sinira ni Broly ang mind control device sa kanyang ulo gamit ang kanyang nakakalulang lakas. Pagkatapos nun ay sinabi ni Broly na si Goku ang uunahin niyang patayin. Agresibong inatake at hinabol ni Broly sina Goku at Gohan. Habang si Vegeta ay naiwang nakaluhod dahil sa sobrang takot sa lakas ni Broly. From anyone's control. He has become what I was honored and then the next until we reach our new home world. Dito na sinabi ni Paragos kay Vegeta kung bakit malaki ang kanilang galit sa ama nito. Ayon dito nang malaman ni King Vegeta na malakas si Broly ay agad nitong ipinag-utos na patayin si Broly. Nagmakaawa si Paragos pero inatake lamang ito ni King Vegeta ng Execution Beam. Pagkatapos mapinsala ng malubha ay parehong itinapon sina Paragos at Broly para mamatay. Ganun pa man ang pasabugin ni Frieza ang planet Vegeta sa araw na yun ay parehong nakaligtas ang mag-ama dahil sa kapangyarihan ni Broly. Samantala, nagpatuloy si Broly sa pag-atake kina Goku at dinamay na rin nito ang mga alipin. Dahil dito ay napilitan na sina Goku na mag-Super Saiyan para harapin si Broly. Agad na sumugod si Broly at binanatan sina Goku. Napilitan sina Goku na tumakbo dahil hindi nito makayanan ang mga atake ni Broly. Ilang saglit pa ay dumating si Master Buten kasama sina Krillin at ang mga alipin. Sinabi ni Master Buten kina Goku na tutulong rin siya sa laban. Kaso imbes na lumaban ng pisikal ay nagpatawa lamang ito. Dahil dito ay napunta ang atensyon ni Broly sa mga alipin at nagpakawala ng energy wave para sirain ang planetang pinanggalingan ng mga ito. Dito na na-realize ni Goku na si Broly ay isang Saiyan na may purong kasamaan. Inutusan ni Goku sina Krillin at ang iba pa na tumakas bago pa muling magsimula ang laban. Nang magsimula ang laban ay mabilis na napabagsak ni Broly si Future Trunks. Kaya nag-decide si Goku na paalisin si Gohan at harapin na lang ng mag-isa si Broly. Pero hindi pumayag si Broly dahil pinabagsak nito si Goku at hinabol si Gohan para banatan. Sinubukan ni Goku at Trunks na pigilan si Broly pero nabanatan lang din ito. Sobrang nag-aalala si Goku para kay Gohan kaya pinilit pa rin itong makalapit, kaso pinapasabugan ito ni Broly ng mga ki blast.
Nang tuluyan ng bumagsak si Goku ay lalo pang nagwala si Broly at pinasabog ang buong paligid gamit ang Ki Blast. Pagkatapos nun ay nag-decide si Broly na tapusin si Gohan pero napigilan ito ni Piccolo. Agad na kumilos si Piccolo at pinakain ng magic beans ang lahat. Ayon kay Piccolo ay nag-decide siyang sumunod matapos marinig ang usapan ni Goku at Kaiosama gamit ang kanyang malakas na pandinig. Pagkatapos nun ay pinakita sina Krillin na nakasakay na sa spaceship ni Piccolo sa labas ng planeta. Ilang saglit pa ay nagsimula na muli ang laban at pinagtulungan ni Goku si Broly. Pinasabugan ni Broly ng Ki Blast si Piccolo at tumilapon ito sa kinaroroonan ni Vegeta. Sinabihan ni Piccolo si Vegeta na makipaglaban pero natatakot ito kay Broly. Nagalit si Piccolo at dinala si Vegeta malapit sa labanan pero walang epekto. Dahil dito ay sumuko na si Piccolo at iniwan na lang ang duwag na si Vegeta. Samantala, patuloy pa rin na kinakalaban ni Goku si Broly kahit sobrang nahihirapan. Pinatamaan ni Goku ng Kamehameha Wave si Broly ng malapitan pero hindi man lang ito nagalusan. Di nagtagal ay muling naibalik ni Vegeta ang kanyang pride bilang Saiyan at muling nag-transform para sumama sa paglaban kay Broly. Sunod-sunod na inatake ni Vegeta si Broly at tinulungan rin ito ni Trunks. Gayunpaman ang pagsisikap ni Vegeta ay walang saysay dahil natalo pa rin ito at tuluyang nawalan ng malay. Pagkatapos nun ay pinakita si Paragos na naghahanda ng tumakas dahil nalalapit na ang pagtama ng kometa. Naabutan ni Broly ang amang si Paragos at dinurog ito sa loob ng space pod at inihagis sa kometa. Pagkatapos patayin ang sariling ama ay nakita ni Broly si Goku na papalapit kaya muli itong naghanda sa laban. Sinabihan ni Piccolo ang lahat na ibigay ang kanilang enerhiya kay Goku para matalo nito si Broly. Sumunod ang lahat maliban lang kay Vegeta na kupal at mataas ang pride. Habang pinapasahan ng enerhiya ay sinubukan ni Goku na makipagsabayan kay Broly. Kaso hindi pa rin naging sapat ang lakas ni Goku kaya pinaglaruan lang ito ni Broly at sobrang pinahirapan. Muling kinumbinsi ni Goku si Vegeta na magbigay ng enerhiya pero tumanggi pa rin ito sa kadahilan ng kahihiyan daw para sa isang prinsipe na magbigay ng enerhiya sa isang mababang uri. Dahil sa katigasan ng ulo ni Vegeta ay nagpatuloy ang paghihirap ni Goku sa kamay ni Broly. Nang nasa bingit na ng pagkatalo si Goku ay napilitan ng magbigay ng enerhiya si Vegeta. Dahil dito ay nagawang pigilan ni Goku ang malakas na suntok ni Broly. Ilang saglit pa ay nakuha na ni Goku ang enerhiya na kanyang kailangan at ibinuhos niya ang lahat ng ito sa isang suntok na para kay Broly. Nang matalo ni Goku si Broly ay sumabog na rin ang planeta dahil sa pagtama ng kometa. Ganun pa man ang mga Z-Fighter at ang natitirang mga alipin ay nagawang makatakas gamit ang spaceship na dala ni Piccolo. Pagkatapos nun ay sabay na umuwi sina Goku at Gohan gamit ang instant transmission pero sinalubong ito ng galit na si Chi-Chi. Sa huli ay hindi na kinaya ni Chi-Chi ang konsumisyon at nawalan na ng malay sa sobrang pagkainis.